Okay ba yung audio ko? Okay na. Narinig kita. Teka. Full Okay screen lang naman yung ako. volume niya. Yeah. Okay. Hello everyone. Welcome to another episode of Old Type Ramblings. We're in episode 4. Quick announcements. Usually, if you all know, you guys already know, we speak in Tagalog, but in important cases like this, quick announcement, I have to speak in English. So, quick announcement: me and Joseph are now with Armored Komodo. Well, I'm with Arcom, and Joseph is now a marketing affiliate with them, but under the Gunpla Photography uh, team. So, yeah, me and Joseph will be creating contents for Armored Komodo, and uh, one more thing is, aside from doing product reviews for Arcom, I'm also an account manager for them, marketing affiliate. So I'm gonna drop my marketing affiliate link for directly to their website, and I would appreciate it if you guys would buy products using that. So that's it. That's it. And okay, let's begin. So, Tagalog na ulit. oh, Tagalog ulit. Ano, kumusta ka, pre? Tagal ng ano natin, yung pahinga. Kumusta ka? Okay naman, pagod. Pagod. Trabaho. Kasi, almost end of year, so yung mga tao nag-uubos ng mga leave. Ah, So marami sa office yung nag-take ng vacation leave ngayon. Eh, usually ako, December ko kinukuha kasi umuwi ako ng So hindi pwedeng mag-leave yung mga ibang tao pag December kasi ako kinukuha ko na yung kinukuha ko na yung time slot. So ngayon turn nila. So ako yung sumasagot ng mga work. sabi mo nga, oh, na-chat mo nga sa akin nun. So until now, Medyo nag-dive down na rin ng konti. Pero hindi pa rin ubos eh. Daming work. Tawag ko nga doon, happy problem. Mas mabuti ng maraming trabaho kasi walang trabaho. oh, mm. Ano yan? Yung meme ni, si DJ, nakalimutan ko yung, si DJ Khalid, yung Khalid ba yan? Suffering successfully something, nakalimutan ko yung meme na yun. Suffering successfully. Ayun, yun. So, ayun nga, nag-promise ako sa'yo na pinanood ko yung, yung The End of Evangelion. Oh, kamusta? ano, ano, Kagulo, di ba? oo, putang ina. Yung intro okay pa, yung part ni Asuka ba yun, tama ba? Yung action Oh, scenes niya, okay pa yun. Okay pa, pero after nun, dun na medyo nagkagulo. So, pero basically, in short lang, nag-reset, 'di ba, yung mundo? Tama ba? hindi pa. Ang nangyari, kung tama pagkakaintindi ko, di ba nagkaroon ng instrumentality? Tapos lahat ng tao nag-breakdown yung mga bodies nila. Oo. Kaya naging dagat. Tapos So yun naging yung one, naging nagsama-sama. one. Kaya siya naging dagat. Lahat ng tao naging part ng dagat. Tapos yung second half ng movie, Oh. nangyayari yon during that instrumentality. So yung last 2 episodes of the series happens during that time, the second half of the movie. Okay. Kaya walang action dun sa walang action Sa uli. yung season series finale. Oo nga, parang magulong stuff lang yung nangyari. Yung curious ako, bakit sinakal ni Shinji si Asuka sa uli? Yung hindi ko magets. Kasi nagets ko yung part na naging one sila. Okay, nagets ko yun. Tapos yung mundo parang nagre-reset. Ayun. Hmm. So, nagtaka ko bakit sinakal ni Shinji si Asuka. Hindi ko gets na part sa huli. Galit ba siya? Bakit siya galit? Parang hindi ko alam. Baka may na-miss ako. May na-miss ata ako.
Hindi, ano kasi pa rin niya. Pagkakaintindi ko, parang conflicted pa rin siya. Mm, okay. Kahit na after all yung nangyari na dun sa instrumentality. Kasi 'di ba silang dalawa yung natira. Mm, oo, silang dalawa lang. Yung nabasa ko si Asuka kaya siya natira doon kasi nung nangyari instrumentality nasa loob siya ng Eva. Mm, 'Diba? Eva is the safest place you can be. So parang hindi yata siya affected okay. nung nangyari. Si Shinji andun siya kasi he chose to be an individual again. Okay. So yung second half ng movie, lahat ng mga mental stuff na nangyayari sa kanya, lahat ng mga nag-uusapan niya with other people, all led to him deciding na hindi, gusto ko pa rin ng individuality. Mm, okay. Okay. Naalala ko yung part na yun, parang sinabi nga niya yun na ayaw niya pala. Parang nagbago yung isip niya. Tapos, Oh, iniinis ko, tapos yung, parang too late na para magbago yung isip oo, mo. Ang weird nga nun. parang pinatay mo lahat ng tao, tapos biglang siya, ay, mali. Oo. Hindi ko pala gusto. Tapos, okay, nung inexplain mo na kaya ganun, kaya nandun si Asuka, kaya siya naiwan dun. Kasi baka nga nasa Eva nga siya, parang make sense nga yun. Tapos, ewan ko. Hmm. Tapos, kaya lang siguro sinakal ni Shinji kasi ano, ewan ko. Baka hindi niya nagustuhan yung nangyari sa mundo, kaya parang, ewan ko, baka nag-ano lang siya. Naglalabas ng, Parang nagla-lack out siya kasi oh, parang nagla-lash out. uh, kaya walang ibang tao. So, yun. Ang trippy ng movie. Parang ano, nung pinaparood ko siya, nakaganto lang ako. Ganyan lang ako. Pero buti natapos ko. Marami ako nababasa dati na binge watch nila yung series up until the movies. After nilang gawin yung may depression na sila. Yeah. Hindi nga siguro ano, hindi yung Evangelion hindi nga siya ganoon ka complicated. Kung nagets mo na yung events, no? Hindi na siya ganoon ka complicated. Mm. Pero hindi kasi nila sinasabi outright. Ah, sa bagay. Tapos ang sinasabi ni merong interview yata na lumabas recently na Evangelion is not, like you said, it's not complicated. Mm. Mm. Pero it's just presented that way na mukha siyang komplikado. Oo nga, oo nga. Ah, parang naalala ko binanggit mo sa akin yan before. Sa chat ata yan. Parang nabanggit mo siya. Anyway, ayun, experience siya. So, kaya pala gusto mo panoorin ko yun. At least. Di ba? Parang anong other movie mo siya mako-compare? Mako-compare? Wala eh. Meron ba? Parang wala. Ang dami kong napanood. Tapos yun lang ata yung ganun yung katrippy yung napanood ko. At saka very parang religious, no? Yung story. Tama ba? May pagka-religious talaga siya. Based siya sa Dead Sea Scrolls kuno. Sa ano sa? Kaya di ba may Lilith, Dead Sea Scrolls. Dead Sea So, Scrolls. kaya meron mga Lilith, angels, ganyan. Based na ganun. Ah, sa bagay. Tapos mga alien yun eh. Kung magda-dive deep ka into the lore, mga alien yung mga yan. Kung bakit dumarating yung mga angels. Siguro dito nagkataon talaga na may mecha. At least nagets ko na yung story. Okay lang. Rebuild na after. Ano na? Rebuild? Rebuild. Wala yun ata sa Netflix eh. Rebuild. Sa Amazon Prime ata yun. Check ko. Amazon Prime. Check ko sa Mura Netflix. lang ang Amazon Prime. Kaming $4 a month. Kaming $4 for 8,500. Mura lang. Pero yung problema ko sa Prime, parang pili lang talaga yung gusto mong
panoorin. Tas yung the rest, parang puro indie movies na. Ang daming indie movies dun eh, no? Time. Ano ba maganda sa Ano, The Boys. Invincible, yun. Oh, actually, nung nagkaroon kami ng Prime na ano, libre dun sa ano namin sa broadband namin. Libre for 6 months. The Boys agad yung pinanood ko eh. Oh. Ano? Maganda yung The Boys. Gen B? Pati yung Gen V, pinanood ko rin yan. Okay lang. Very different approach. More brutal. Ngayon, ano eh, pinaparod ko yung Mandalorian. Late na, pero pinaparod ko yung Mandalorian sa Disney Plus. Parang, ewan ko, hindi ko talaga masyadong trip. Star Parang Wars. gusto ko siyang panoorin. Mm. Pero, masyadong malaki na yung universe niya for me to get in. Sabagay. Mag-deep dive ka pa. Pero, siguro yung movies lang muna panoorin mo. Tapos, siguro ignore mo na yung the rest. Pwede ka na Yung movies, Mm. yung movies na panood ko, Okay. hindi ko masyadong gusto yung mga bago. We. Yung bago hindi mo Yung nagustuhan. 7, 8, 9, di ba? Yeah. Hindi ko masyadong nagustuhan. So far, sa lahat ng mga modern movies na Star napanood ko Wars. from Star Wars, yung pinaka nagustuhan ko is Rogue One. Yung Rogue. Same. Same. Star Wars Rogue One. Iba yung feels niya. Yung, Ah. oo. Tapos yung in-explain niya yung yung pinakamalaking plot hole ng episode 4 eh. Kung bakit merong big spot. Yung Death Star. Oo. Yung Explain niya. yung Mandalorian, may pagka Rogue One-ish siya. So, kung may enjoy mo siya, if ever. Maikli lang din siya. Yung series. Hindi nagre-reply misis ko, sana successful yung... Tulog na. Hindi, nag-work siya ngayon. Kinakabahan lang ako, baka mamaya hindi nagre-record yung audio natin. Bad trip na OBS yan. Anyway, yung build ko, ginren ko today, tinapos ko yung paint. Ayan. Yung binibuild mo na Barbatos type. Yung entry ko dapat sa GBWC. Patapos na siya. Aga mo para sa next year. Yeah. Ay, nakita mo yung entries, no? Sa GBWC? Nakita mo ba? Wala, nawala yung audio mo. Hello? Hello? Naging choppy. Ay, yung net ko, nagloloko ata. Ngayon, okay na? Ayan, okay. Okay na. So, ayun nga. Nakita mo yung entry sa GBWC Philippines. Ang konti ng sumali. Ang konti. Konti. Hindi ko masyadong makita yung quantity kasi yung mga magaganda lang yung mga pinopost nila. Yeah. Pero ang konti ng sumali. Tapos, yung mga maganda talaga na builds, parang konti lang din eh. Feeling ko talaga, dito sa, ano yun? Dito rin sa Singapore, parang konti lang yung sumali. standout. Yung nag-stand out. Konti lang din. Konti Ganun. Nakalimutan ko anong country yon. I think sa Malaysia ata na GBWC. Yung may nanalo na may bootleg part. Alam mo yun? Barbatos, Indonesia? Oo, yung Barbatos na SDMG something. Di ba si San sabi niya? Oo. Surabaya ba yun? Grabe yun. Isipin mo, nakakapanghina yun, no? Bootleg na nalo. Ayun. Okay, na-check ko na. Double check ko na. Gumagana yung audio. Chinek ko sa TV namin. Anyway.
To be fair naman, sa sobrang dami ng mga bootlegs ngayon na lumalabas, parang ang hirap din mag-keep. Pero no offense sa judges sa GBWC. Kung builder ka talaga, makikita mo eh. Mapapansin mo kung may isang part na bootleg talaga. Ako, napapansin ko, pag may bootleg o kaya third party na add-on or something karon, makikita mo naman kasi kapag nagbe-build ka talaga. So, wala eh. No offense sa GBWC, pero ano yan eh, marketing shiz lang yan, no? Money! Oo, in a way. Yeah, in a way. Para sigurado na every year meron bumibili. Pero si Kenny Lim, toy maker, shout out Kenny. May pinost siya na parang slowly niyang pinapakita yung mga builds sa Singapore na entry sa GBWC, yung mga nagustuhan niya. So, ayun, may isang build na MK, nakalimutan ko. Yung bagong Psycho Gundam, Mark II ata yun. Oo. Nakita mo yun? Nagpunta ako doon eh. Nakita mo yun? Like, in person? Kasi malapit lang sa amin. Nice. Malapit lang. Isang bus lang sa amin, tapos so, on the way home, dadaanan ko. So, yung last 2 days na dumalaw ako, yung unang araw, kasi Tuesday nag-start yun eh. Yung nagdaan ako ng Monday, nag-set up pa lang yung mga tao. So, may mga nakita ko mga ibang entries, pero yung karamihan ng shelves is naka-cover pa ng curtain. So, the following day, bumalik ako. Ayun, meron ng mga meron ng mga nakabukas na mga entries, naka-display na lahat. So, na-picturean ko yung mga nagustuhan ko, pero parang sobrang, as compared to previous years, mas konti yung mga sumali. Kasi yung pinakita ko sa group chat yung yung Angel na merong wet wipes. Ay, okay. Naalala ko yun. Yung share mo nga yun. Gandang yung pinalutan lang niya ng wet wipes tapos sinabit na niya. Alam mo nakakalungkot sa Asia. Kumukonti yung entries. Sa Amerika parang ang lakas eh. Lalo na sa Canada, ang daming GBWC champions doon. No? Mabibilang mo sa kamay mo, ang dami. US naman kasi ang dami lang states. Pero ang napapansin ko recently, or at least kung ano yung nakikita ko online, yung mga nananalo na entries sa US, maliliit. Parang maliliit. Yung entry nila? Maliliit yung mga entry nila. Parang, di ba may ibang mga nanalo lang, walang diorama, as in kit lang na customized. Or yung diorama nila is maliit. Parang ganun lang. Punta lang dito, mina-maximize nila. Ay, oo nga, no? Maximize nila yung di ba? Parang dito, busy looking, tapos doon, parang minimalist, tas nakafocus sa team talaga. Doon sa Tama ka doon. Oo nga, no? Tama ka doon. Yeah. I guess depending nakikita ko yung kapag ina-announce sila yung nanaro sa US or from some other state doon. Parang nakita ko paano mananalo yan sa mga gumagawa sa Japan, gumagawa sa Hong Kong, sa Korea, Pilipinas. Tama ka doon. Pero okay, so US, siguro ganun talaga yung taste nila. Pero dito sa Asia, parang ang daming issues sa GBWC. Like sa Philippines, ayoko mag-name drop pero yung rumors na gine-gatekeep ni itong tropa na to na yung kalaban ng community. Gine-gatekeep niya yung GBWC PH. Parang feeling ko this year umiikot talaga siya. Yung rumors na yun. Kasi ang daming ayaw sumali, ang daming mas prefer nila sa PSMS. Ang daming ko nakilala na ikaw, huwag kang sumali sa GBWC, wag sayang lang efforts mo doon, blah blah blah, ganito ganyan. So, I think kasi parang last few years ever since na pumasok ako sa hobby, parang halos every year merong
issue with GBWC eh. Talaga. Aside doon, sa binanggit ko. Outside. Okay. So I guess it's a thing. Pati yung kay Sun. Yung kay Sun parang every year, dalawa. Talaga? Minimum 2 issue. Sa GBWC? Kasi diba parang Jakarta at Jakarta. Surabaya yata. Oo nga. Dalawa sila. Oh, dalawang GBWC. Okay. The same issue. Anyway. Ako hindi na ako... Dito, maraming mga sumasali ng GBWC para makakuha ng badge. Yung pin. Kasama binibenta nila. Kasi tama ba? Ako bibili ako. $. Bibili ako. Makita mo sa Shopee. Pero ayun. Basta PSMS talaga, PSMS. Tsaka ano yan yung isa pang contest ni Toymaker. Kalimutan ko yung pangalan. Ano yan? Ano yun dito? Oo, sa Singapore. Hindi dito, Tetsujin. Ayun, Tetsujin. Fingers crossed sa Philippines din yan. Shout out Kenny. Ay, ano pa ba? 2 days ago. Basta nung October 11, nag-celebrate kami birthday ng misis ko. Tapos dumaan si Renan, yung host ng Perfect Grade. Shout out Ren. Tapos ayun lang, nagkamustahan kami, naglasing siya. And ayun, may bagong member pala sila, kung alam mo, si Eric Lim, si OG Builds. Ayun, congrats, Perfect Grade. Solid yun. Nakapunta ka ba ng GBWC? Sila pumunta, ako hindi. Malapit lang sa akin yun pero hindi na ako dumalo, hindi ako interested. Nakita ko ng entries online so okay na ako. Pero sila dumaan, may early access nga yung Perfect Grade so angas nun. Through Arcom? Hindi parang feeling ko hindi dahil Arcom, feeling ko because nag-reach out sila directly mismo sa sa tawag doon sa event coordinators ng ng Banky. I don't know. Sinapanood ko nung isang araw yung yung part 2 nila. May mga ini-interview nila yung mga ini-interview nila yung mga sumali before sila nanalo. Before nanalo. Before nanalo. Si Ales. Before the judge. Kilala mo si Ales? Grabe yun, no? Di ba? Nag-second place siya. Oo, sa GBWC. Second place. Yung Zaku, ano yun? Yung nag-champion is yung si Liquid Form. Si Liquid Form yung nag-champ. Yung parang Japanese style na diorama. Paano kanya nagawa yun, no? Yung may nakaganon, tapos yung may mukha. Grabe, no? Paano yung nagawa yun? Curious ako paano niya ginawa. Pero si Alice, pina-follow ko yun, friend ko yun sa Facebook. Tapos, yung process niya talaga... member sa group yun? Oo, member din siya sa group. Pinapost niya yung works niya. Tapos, kita-kita mo talaga na ang dami niyang ginagawa. Alam mo yung nakakatawa? Oo, ano yun? Wala pa silang trabaho. Yun nga natatawa ako kasi lagi may whip. Tapos... Laging meron, di ba? Oo, laging meron. Tapos, di ba, ayun na, nag-announce na siya, nanalo siya, second place, ganito, ganyan. Biglang, may post siya ulit na bago na, ito, bagong whip, parang back to normal, parang gano'n. Sabi, back to normal, kakapanalo lang na ito, magpahinga ka naman. Gusto kong gumanon sa kanya Yung ibang comments gano'n din sa kanya, sabi niya, grabe, bilis naman ni sir, parang gumaganon sa kanya. Laptop So, shout out, Alice, congrats. Tsaka Liquid Form. Congratulations. Uy, dude, may malaking chance nakikinig sila kasi ang dami nating views. Ang daming views. GBWC is GBWC is healing. 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 Well, sige, alam mo, masasabi ko rin yan, nag-heal yung GBWC if next year ganun parang same din. Ayan. Pag hindi siya nanalo. Choppy ka. Ay, sorry. Hello. Ayun.
Okay na, okay na. Ayan, okay na. Sige. Ulitin ko, masasabi ko lang na naghihiling nga yung GBWC kapag next year, same yung nangyari. Hindi siya mananalo. Kasi mali mo, naglaylo lang siya this year, di ba? Ang dami kasi nangyari sa kanya eh. Oo. Di ba? Kung next year nanalo siya, ewan ko. Ewan ko na. Pero pag hindi, edi okay. Edi wow. Hindi, ang ano naman doon, kung deserving naman na manalo, hindi pa panalunin nyo. Sabagay, diba? sabagay. Pero we don't need to like it. Oo. Gets. We don't need to like the decision. Kung they feel that it's deserving. Pero kung tipong obvious na meron namang ibang mas magaling, tapos mukhang luto, yun yung magiging issue. Tama. Wala namang problema yung, for me, walang problem yung if you have the skills, then you win, then that's fine. Pero kung somebody else submitted something that's better, sobrang obvious na luto, doon na yung merong issue, yung organizers na yung merong problem doon. It's either that na quote unquote luto, or yung judges lang talaga yung problema. Ganun lang yung taste nila. Yung judge, hindi naman local yung judge yata eh. Local? Sino sabi hindi local? Huh? Local. May in-interview sila Renan na Ay, hindi daw local yung judge? Oo, hindi. Nagka-travel nga daw eh. Oh. Okay. Di good. Okay yun ah. Teka, so matagal nang ganun yung judges sa GBWC or this year lang? Hindi, yung pagkakaalam ko, meron dapat na representative from Japan na bumibisita sa mga okay. GBWC. Gets. Hindi pwedeng wala. Pero nung COVID years, siyempre hindi nila pinabiyahe. So yung judging is purely online, parang pagbabasket. Okay, gets ko na. So ever since the pandemic, ganun siya. Interesting yun ah. Anyway, wag tayong mag-deep dive sa rumors. Basta ayun na, GBWC happened. Mag-continue tayo sa meron tayong we have this community question for this episode, which is, what is your favorite mobile suit design? Okay, so I'm gonna share first the comments from the community, and then me and Joseph will mention our favorite mobile suits. So first off, Makorako from X or Twitter, he mentioned his favorite mobile suit design is the Gundam X with yung satellite system. That's actually an underrated choice. Nobody loves the Gundam X except for this guy. What's next? Tech78_02 Jesta. His favorite mobile design is the Jesta. And Ultramarine guy, shout out. Alam ko Pinoy ito eh. Ultramarine guy is Destiny and Quanta. Okay. Okay, lastly. Lumalabas yung ano yun? The age of the person shows. Ganun ba yun? Oh. Okay, ito madami dito sa Facebook. Alan Lau, Freedom, Vincent Esguera, favorite design, Cosmic. Alan Lau is what? Which one? Freedom, yun lang sinabi niya eh. Freedom. Freedom lang. So must be the strike freedom, the basic freedom. Vincent Esguera, Cosmic Era Design. So okay. So Seed. Mactan Chan, Ashtrays. Ayan, he showed his collection of ashtrays, which is, it's actually not bad. He has all of the Power Ranger, the gold ashtray, the Mirage purple ashtray, the green ashtray, and the blue. These are rare, by the way. These are rare. Except, if you have
Bootleg. Ruiji Reputin. How dare you? Ruiji Reputin. Favorite design is the Hyakushiki, the Blitz Gundam, Dynamis from Double O, and the Giraga from Gundam Age. Dami. Just choose one, guys. Just one design. Jimmy Edwards' favorite is the Nu and the High Nu. Ricky is the whole Double O OG team. So Exia, Dynamis, Curios, and Virtue. Jungtech, shout out Jungtech. His favorite is the Astray and the GM. Huh? Okay. So, that's it. Dami nag-reply sa Facebook. Thanks for sharing, guys. Okay. Ikaw ba, dude? Sining best mobile set design in your Parang opinion? parang outlier yung mga ano ko, yung favorite ko. Puro may outlier. Hindi yan. Siyempre, in your taste yun eh. So, sa akin, I have to choose one lang, no? Dapat one lang. Ewan ko, mga to, ang daming sinabi. Ayaw mag-relax. I would say outside of the grandpa. Outside of the okay. Outside of this guy. Okay lang. This guy. I mean, outside of this the original. I would say turn A. Turn A. Turn A. I will die on that hill. Wait. Yung mustache, di ba? Tama ba? Mustache. Okay. Good choice, bro. Maraming mawibirduhan doon, pero ang dami nga. Pero I think tama ka when you say it comes with age kung ano yung choice mo. Kasi thank you. Hindi. Early 2000. Yung Turn A? 2000. Turn A came after Wing. After Wing. Talaga? Nauna yung Wing? Wing is so, mas mid-90s. Turn A came after Talaga? Ina-expect ko Wing yung mas matanda. Anyway. Wing nga yung mas matanda. Sorry, baliktad. I mean, akala ko Turn A yung mas matanda. Pero, good to know na mas matanda yung Wing. Design-wise lang, it looks older. Kasi yung design language niya is parang iba. I would say retro futuristic. True. It is retro. Very retro. And siya? Yung kino-compare nila na it's a Studio Ghibli if Gundam, if Studio Ghibli made a Gundam. Yun. Turn A. It would be Turn A. Oo nga. Oh, okay yun Pero, ngayon ko lang narinig yun. Pero I would say more of Princess Sarah. Sa bagay. Oo nga parang may pagka-Ghibli nga yung Turn A. Yung scene pa lang na yung nag-laundry tapos yung mga kalabaw. Oo nga, tama ka dun. So, gusto ko yung series niya kasi the way that they animated the mobile suits, hindi siya yung sobrang dynamic. Diba, you compare it with Wing ngayon, puro mga aura farming ganyan. Yeah. And sila Seed, sobrang dynamic mga posing. Aura farming. Diba? So, aura farming, whereas Turn A, farming lang. Walang aura, farming lang. Diba? Like, you have a cow inside the actually, the chest. Yan. Hindi ko pa napanood yung Turn A, pero interested nga akong panoorin siya. Parang chill siya. Tama ba? Chill. May pagka-chill siya kahit paano. Nakakaantok siya. To be fair. Ghibli nga. Nakakaantok siyang Ghibli nga. Char lang. Nakakaantok siyang panoorin. Pero
yun yung appeal niya sa akin eh. Mm. Yung ang old school ng dating niya. Okay lang. Actually, ako din gusto ko yung ganun. So, ay nga, ulitin ko. Kasi may mga kilala ako na gusto yung turn A. And, ayun, same age natin. Same age natin. Yun lang masasabi ko. Kasi the good thing about that, you have turn A, and from that same series, you have turn X. Mm. Diba? Oo nga. Eh, ang ganda rin ng turn X. Ang ganda yung turn X. Ang ganda nga. Hmm. Gusto ko nga ng MG din nun eh. Kung Diba? My magkaka-chance. So, holy grail. Holy Grail. Eh, may chismis sa akin, Hmm. yung office mate ko na May reissue? magre-reissue daw later Uy. this year or early this year. Sige. Nag-iipon na ako. Bilisan mo na. Oo. Okay yan. Ako yung favorite design ko naman, yung Jagan lang. Yung Jagan. Mm. Kasi mahilig ako sa grunts kasi ng Feds. Eh yung Jagan kasi yung very parang militaristic talaga nila. And may pagka-police kasi, parang Patlabor. 'Di ba? Mm. May pagka-Patlabor. Eh yung design ng Patlabor naangasan din ako eh. So very Ang ganda perfect rin nun. for yung Patlabor. Police car. Yeah. Police car Oo. na Mhm. May Patlabor, tas next yung yung Macross, tama ba? Yung may jet na may legs, yung tama ba? Macross pa. oo. Ayun. Yun, isa rin din yun na gusto ko yung design. So, yeah. Thanks guys sa pag-answer ng community questions. We will have another next time focusing more on mental health. Hala. What do you do for mental health? Oo. Sinend ko sa'yo, dude, yung featured photographer. Sinend ko sa'yo. Ay, shucks. Ayun. Hala. Wala. Photo feed. Sa Facebook, sorry. Sa Facebook. Wala eh. Wala. Teka. Tap to see post. This content isn't available at the moment. Ngi. Alam mo, may problema ako sa group ngayon eh. Using PC. Parang pag nagbubukas ako ng post gamit yung PC, hindi siya lumalabas. Pero dito sa phone, lumalabas siya. So, Sa ano ba to? Sa group? sa Gunpla Photography. Ipapakita ko na lang, Tag mo nga ako. tag kita. O, sige. Oo. Ayaw ko ba't ganun eh. Joseph. Hey man, great shots. We'll feature your shots in our Idam. old type ramblings. Ayan. Ano siya? RG na full burn-in GPO1. Burner. Wala. Hindi lumalabas. Tinag Hindi kita, bro. lumalabas. Oo nga. Hindi Try mo sa lumalabas. phone nga. Try mo sa phone. Dimas Ramadan. Okay. Di ba sa phone lumalabas? Ayun ko ba't ganyan? Lumalabas sa phone. Sa PC hindi. Ang weird. Kanina may issue pa ako dyan sa PC eh. Hindi ko alam ba't ganyan. Anyway. Ayun. Hindi ko alam kung paano ipakita to. So, Dimas Ramadan. Let's see. Dimas. Ayun, lumabas na! Dimas. Ayun. Puta. Okay. Ba yan? I tried Dimas. Your screen. Open system. Ayun na, full burn-in. Alright. Ayun na. Anyway. Wait lang ha. Kailangan ko mag-quit. I need to quit so I can share. Teka, balik ako. Sige.
Nagtatemp akong gawing public ulit yung group. Ayun, I'm back. Kumusta? Gusto ko rin i-show dito kaso may problema talaga tong PC ko. Ay, ay. Huh? Share screen. Allow na nga. Ayan. Ayun. Hala, nagpa-view sa ano mo? Facebook? Sa PC? Hmm. Ayos ah. Sa akin talaga hindi lumalabas kanina pa. Okay, Dimas, congrats. Char. Dimas Ramadan. Dimas Ramadan. Kilala mo? Wala atang I don't think there's an edit. No. He didn't edit this using apps or anything. These are like raw shots if I'm right. Hmm. Right? Wow. Wow. No, great posing, bruh. I feel that it could be better if it's not RG. Maybe if it's, RG is kind of is it rickety? It's just a hand grenade. Yeah, it might be a hand grenade. That's why he might be trying to be careful on posing. Man, look at those inner details though. Inner frame details. It's great. Ah! Wait, does this happen in the show? I haven't seen it. No, I don't know, man. I don't know. I didn't watch the show. Uh, is this the one with the Physalis? If I pronounce that right, or no? Yung may Uh, Physalis. I don't I know. think so. Yung may malaking beam bazooka. Yun, napanood ko yun, and I don't remember that happening. Baka trip lang niya. Great posing though. I like the face because may pagka MK2, no? Parang Gundam Mark 2 siya na menacing yung Chonky. mukha. Yeah, also chunky. I like the face, really. Oh, I love Mark II. Yeah. I love that too. Ayun no. Menacing glare kapag when looking down. Love it. Hmm. But the Anyway. eyes are Hmm. always hidden. Yeah. Pero okay lang. Looks great. Next episode, bro, ikaw yung pili ng feature. Dapat si Ilaya pala, no? Sige, ikaw na lang muna. Ayan, ito. Halatang hindi stickers yung yung mata. No? Stickers ba yan? Ano ba Hindi, no? sticker, ah? Hindi. Sticker. Sticker ba? It's the same, oh. Hmm. Ah, This one is sticker. okay. Okay. Inisip ko lang kung sticker yan, yan eh. Mas shiny. Pero parang ang dark kasi ng Ayan, oh, there, mata oh. niya. Ayan, oh. Ah, okay, okay. Hmm. Kita na. Okay, sticker pala. Okay. Hmm. Sticker. It's just that the angle that it takes Makes it the not head is always looking down. right. Apparently supposed to be more menacing like that. So, This is a good set.
Yeah. Ano kaya yung backpack niya, no? Kung is that a weapon or parang radar? Or hindi, thruster lang pala ata yung thruster. Thruster. Oo, thruster pala. Man, I wanna get one. Ganda. I can't bring to touch another RG. RG. Another Yeah. Gundam RG. Mark II HG na lang, no? Titans version. No, I've been thinking if I get a Mark II kit, and I've always been trying to justify buying a Mark II kit. It would be the PG. Ah, good choice for the PG because aside that it being the cheapest option. Wait, No, the Titan is it? version? Yeah, I think it's the cheapest PG. Taipan. 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 Bandai, bro. Kalaban yan eh. No, no, Ooh. no, no. I mean, Maganda yan yung PG na Mark II kasi ano? Yan, yan. Alam ko kailangan mo mag-screw ng something diyan eh. If I'm right. Tama ba? Lumang PG kasi. Pero maganda pa rin. lumang PG merong tornilyo. Oo, maganda pa rin. May ano pa rin inner frame details. Good for display. Gusto ko rin. Gusto ko rin isa. Ayan, add to cart na. Oh, out of stock. Ano, parang holy grail na rin yan eh, no? May makita ka ba bang ganyan? Meron pa. Ah, ganun? Siguro pag tinry mo. Tinry talaga. It's Ito, SGD, bro. only one left. Dali, bili mo na. Napa-shopping. 200. Napa-shopping. Shopping sa live stream. Let's go shopping. No, nagpunta ako dito sa VCA last week. Ano siya? Malapit sa inyo? Hobby store talaga? Oh. Kumusta? Yan yung mga, ito yung isa sa mga pinamalaki na shops dito. May pagka-hobby alley ba? Parang pwede mag-build doon in person? Hindi. Ano siya, Store lang parang talaga. Industrial office Warehouse? building siya. So, Okay. pagpasok mo warehouse na air condition na may mga naka-display. Gets. Tapos, eto marami sila mga ganyan. Kasi karamihan ng yung other shops dito focus more on Bandai. Nice. Ito lang yung isang nakita ko na, dalawa sila May yata third na party. shops na may third party. I was there last week kasama yung family ko. Kasama yung mga anak. Tapos Tuwan-tuwa yung mga yan. May certain may certain flair yung warehouse warehouse vibe. Ako yung masaya nung nagpunta doon kasi binilan nila ako eh. Ay we? Bakit? Anong occasion? Ano occasion? Trip lang? Nung birthday ko nung nakaraan. Birthday mo? Tapos ang tawag dito. Kailan? Kailan ba ako na-birthday? Ano petsa na ba ngayon? 2 weeks ago. Puta, 2 weeks ago pala. Happy birthday, bro. Di ka nagsabi. Di ka nagsabi. Hindi ko ma-ina-announce. Sa bagay. Announce. Shy type ka pala, no? Thank you. Thank you. Thank you. So, Congrats. nagpunta kami doon. Kasi yung mga anak ko, sabi niya gusto nila akong pila ng regalo. Okay. Tapos yun yung naisip nila kasi nga nakita nilang
Nakita nilang Andun na rin kayo. nagkukuha. Mm. So, tapos sila namili. Namili sila tig Wow. isang gift. Ano yung nakuha mo? Ano yung nakuha mo? MG, You know? MG Wing. Ping? Verka? MG Wing TV. Yung TV version. TV version yata. Maganda rin yun. Maganda rin yung TV version. Tapos, yun yung pinili ng anak ko. Yung anak ko na lalaki, pinili niya Charizigok. Zigok na MG. Na MG. Oh, maganda rin yun. Charizigok na MG. Maganda rin yun. Bakit nakakatawa? Maganda naman yun ah. Hindi, kasi you'd think, di ba, na kapag bata, ang mag-gravitate sila towards more Gundam. normal-looking, mga normal-looking kids. Sabagay. Tapos, Zigok yung may yun. ulo, ganyan. Right. Sa kanya, talangka. Uminit lang. Pero alam mo dude, okay yan kasi 'di ba may MG Char Zako ka before? Ayun. At least parang pasok sa collection mo. Nasa na ba 'yon yung mo, yung build mo before na yung may inner frame na Char Zako na MG? Nandiyan pa rin ba? Andun, nakatago sa cabinet. Nice. At least pasok sa collection. Gusto ko nga kumuha nung di ba yung sabi ko, kuha ako nung mechanical clear na sasabi. Kukuha ka? So, Kailan mo sinabi yun? Last episode? sa chat, sa mga group Sa chat. Mga group chat. Mechanical Mahal clear yun. na sasabi. Mahal yun. Verka ba? Mas mura siya kaysa dun sa regular. Mechanical clear? Mas mura sa regular? Mas mura siya kaysa regular. Bakit? Ang clear kits, kapag makuha mo siya through official means, so kapag Official exhibition or Gundam base, ganyan, mas mura siya? hindi scalper, Gets, mas mura siya. Hindi scalper. Ganon. So yung retail niya talaga mas mura compared sa original. Interesting yun Kasi yung nakuha ko na MG Alex, mas mura siya than normal kit. Kasi siya clear color. Okay. Solid pala. Saka, saan mo plano bumili ng mechanical clear? Hindi ako nakabili kasi naubusan agad ng stock. Nag-open kasi available siya sa GBWC ngayon, limited. Okay, gets. Sa mga limited. Naubusan ka 11 o'clock yata or 11:30. Ubus na. Marami pang stock. Lunchtime ubos na daw. Ganun yun, dude. Ganun dun. Kahit sa GMKC dito sa Philippines, ang bilis ng mga tao. Yun pala yung official means na binanggit mo. Official means. Kapag official means, yan yung Gets. event, Gundam base, yan, mura lang siya. Di bale, ayun, me and, like I said earlier, Joseph is, like a part with affiliates with Armored Komodo. So, I'll be sending him some supplies from Arcom as well, like, paints lang. Paints. And, meron akong nag-weather ka ba? Paint this. Ano yung base? Base ba yan? Expansion Base set nga. yung Ayun. Sa Daiso ba yan? extended flooring. Mahirap makahanap ng ganyan dito. Mahirap. Ay, nabili ko sa BTA. Kaya. Pero anyway, ayun. So dude, hindi ko ata ma-ship sa'yo eh. Magkita lang tayo sa Pasko Pasko na. Kita lang tayo sa Pasko. Green Hills. Mali mo, busy ka sa pamilya. Ako, busy sa pamilya. If ever, ilalamove ka na lang sa'yo. Mga ganun. Ayun, pwede rin yun. Mas madali. Laptop eh. Pwede lang naman. Patay yung yung lightning buster. Ayan. Tapos, ayun. I think we're good to go sa episode na to. Ikaw ba, may follow-up ka? Gusto mo pag-usapan?
Next episode. Next episode, sige. Kasama si Ilaya naman. Kasama si Ilaya. Okay guys, thanks for watching. Bye. May nanonood ba? Bye. Paano ba malaman may nanonood? Meron. May dalawa na nanonood. Bye guys. Sino kayo? Sino kaya? Si Arcom yan.